Amen. Magandang umaga po sa lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. May mga bisita po tayo. Sino po yung first time na pupunta dito? Si pamangkin ko. Ikaw, first time mo dito? Ikaw, okay. Naimbag, mabigat tayo amin, kakabsat. Praise God. Hallelujah talaga, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang biyaya at grasya. Grace and mercy. Biyaya at awa ng Diyos, mga ginigiliw. Ano nga ba ang nakabalot sa hiwaga na ito na salita ng Panginoon na pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw? Ang tagpo ay nangyari po sa isang lugar na kung saan tinipon ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga lingkod, mga ginigiliw. Tinipon niya sa isang kainan, sa isang bahay, mga ginigiliw, upang gawin po nila ang isang huling hapunan na kung saan inalok ng ating Panginoong Jesucristo ang mga 12 alagad niya upang magiging kasama po nila sa huling hapunan na iyon, mga ginigiliw. At sa tagpo na ito, mga ginigiliw, pinagpira-piraso ang Panginoon ang tinapay. Pero bago po tayo pupunta, mga ginigiliw, sa gustong ipahayag sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga ginigiliw, ano nga ba ang hiwaga na nakabalot sa tinapay na yon at alak na inialok ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 alagad, mga ginigiliw, at sa isang alagad, mga ginigiliw, na nag-betray sa kanya, no? Nag-betray. Anong ibig sabihin ng nag-betray? Nagkanulo, mga ginigiliw. Alam nyo ang tinapay na ito? Ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Symbolical po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung tinapay na pinagpira-piraso sa oras na yon, sumisimbolo sa kanyang katawan. At yung alak naman na yan, hindi yung alak na nakakalasingan, alak na galing sa grapes. No, alak na galing sa grapes. Ito ay sumisimbolo sa dugo at buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yung dalawang bagay na ito na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad nung pinagpira-piraso niya ang mga tinapay na ito at isinawsaw sa alak na ito na sumisimbolo ng kanyang katawan at buhay, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, mga ginigiliw, na ang katawan na ito, mga ginigiliw, ito ay patungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na inialay niya para sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Ang sabi niya po dito sa Lucas 22, magsimula po tayo sa 16.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Sabi niya po, mga ginigiliw. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabi niyo po, mga ginigiliw. Ngunit, ito ang pinaka-climax po ng pag-aaralan po natin ngayon sa umaga ito. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa Kanya, at sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganon. Alam nyo, imagine, no? Kahit ipinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Ibig sabihin, pag kinuha ka, tinawag ka ng Panginoon bilang kanyang mga lagad, ibig sabihin, isa ka sa kanyang mga pinagkatiwalaan ng kanyang salita, mga ginigiliw. Pero sa tagpo na ito, mga ginigiliw, pwede lang naman sabihin, no? Mabalin lang may baga ni Jesus nga, Judas, pwedeng bumili ka muna ng mga kagamitan natin. Yung hanak ko mga magnumabalbalin lang ko mga mabalin nga papanahon na ni Judas tapos tikastakot han nga mairaman isuna dayjay mapira-piraso dayjay pinirsa-pirsay na nga tinapay nga iwaras na kadakwada itiday ka nga maudi nga pangmalim nga kapsat. Yung uling hapunan na yan. Pero bakit despite sa ginawa ni Judas na yun, mga ginigiliw, despite the gininaramid ni Judas nga ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo, ibinenta niya ang Panginoong Jesucristo sa mga pari, mga ginigiliw, no? Tumanggap pa rin siya ng biyaya at awa ng Panginoon sa oras na yun. Na ang tinapay na naisawsaw na tubig na yun, sa alak na yun, ay sumisimbolo sa awa at grasya ng Panginoon. Biyaya at awa ng Panginoon. Yun ang sinisimbolo ng tinapay na naisawsaw na kinain ni Judas, mga ginigiliw. Imagine, hinugas ka na. Binigay pa rin ng Panginoon. Binigyan pa rin niya ng pagkakataon, mga ginigiliw, para ialok niya ang kapatawaran at biyaya ng Diyos. Imagine that, no?
Binigay pa rin niya yung grasya. Grace. Alam niyo ang grace? Something that we cannot deserve, but God is still give us the favor, but God is still love us. Sabi nga sa Romans 8:5, God demonstrated His love for us even when we were still sinners. Sabi niya po mga kinikilig, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang tapat na pagmamahal sa atin kahit noong tayo ay makasalanan pa. Ganun ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. His love is higher than the heavens. Mas mataas pa sa kalangitan ng kanyang pagmamahal. Wider than the oceans. Deeper than the sea. Yun ang pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng tinapay na ito na ibinigay niya kay Judas despite Judas betrayed Jesus Christ. Mga kinikilig. Sa atin bilang isang Kristiyano, mga kinikilig, tayo rin yung Judas na yun. Judas din tayo, hinuhudas din natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sometimes we betray Jesus Christ in our life. Nangyari ang mga kwento na ito, nangyari ang mga tagpo na ito upang sa ganun ay huwag po nating tularan. Sana ang ginawa ng isang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita, mga ginigiliw. Despite na sumusuway pa rin tayo sa mga utos ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin tayo na gumagawa ng kasalanan. Iyan ay paghuhudas sa Panginoon. That is one way of betraying Jesus. Diba? Yung binebetray natin ang Panginoon, yung nagagalit tayo, hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong magpatawad, diba? Hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa. That is betrayal. Yun ay pagbebetray sa Panginoon, diba? Opo. Binebetray natin ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Yun ay isang klase ng pagkakanulo. Imagine that, no? Despite sa patuloy na paggawa natin ng kasalanan, iniaalok pa rin ng ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon sa araw na ito ang kanyang tinapay na nagbibigay buhay. Yun ang tinapay na ibinigay niya kay Judas. Iniaalok pa rin hanggang ngayon sa atin. Even nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasamaan at kasalanan, mga Pilipino. Iyon ang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Mga Pilipino. Hinugas mo na, binigyan ka pa rin ng tinapay na nagbibigay buhay, mga Pilipino. Kaya, pakisabi sa katabi mo, Judas ka! Diba? Po. Sometimes, nagmumura tayo. Sometimes, nagagalit tayo. Maraming pagkakataon na nagkakasala tayo na hindi natin namamalayan. Nagkakasala tayo sa isip, sa salita, at sa gawa, mga kinikilig. Pero despite of that, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya nga, palagi kong binibigyan ng introduction ang salita ng Panginoon. May pag-asa
sa Panginoon. Na hindi niya tinitignan ng ating bulok ng kahapon. Ang kanyang tinitignan, yung hangarin ng puso natin na tumalikod at magsisi sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Alam niyo, maraming pumapasok sa loob ng simbahan sa building na ito. Kumakanta, kikitara, mag-a-attend ng Bible study. Alam niyo, walang kwenta ang ginagawa natin ito. Walang kwenta ang ginagawa natin lahat ng ito. Umiiyak tayo sa Panginoon. Nagbabasa tayo ng kanyang salita. But when we are going out, paglabas po natin sa building na ito, sa physical building na ito, nakita ng mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi nila nakita yung ebidensya ng pagbabago sa ating buhay. Hindi nila nakita si Kristo sa buhay natin. Then, walang kabuluhan ang mga ginagawa natin na pag-attend ng simbahan, pagbabasa ng kanyang salita. Dahil ang tagalabas, ang tagamundo, hindi naman nila nakikita yung pagbabago sa buhay natin. Diba? Kaya, hinuhudas lang natin ng ating Panginoon. Diba? Binebetray lang natin ng ating Panginoon Jesucristo, mga ginigiliw. Hindi lang ito kwento. Totoong pangyayari ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Na hindi lang si Judas ang nag-Judas kay Jesus, kundi tayo rin kung minsan. Once na binalikan mo yung dating kasalanan na ginagawa mo, isa kang Judas. Ibig sabihin, hinudas mo na rin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nakapaloob na hiwaga ng salita ng Panginoon. Imagine, kahit paulit-ulit natin hinuhudas ang ating Panginoon, ipinagkaloob pa rin niya yung kanyang biyaya ng awa, grace and mercy. Ay wala tayong may pagmamalaki, mga ginigiliw, na tumulong ako ng mga tao, nagpakain ako, kung hindi naman yan bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, walang kwenta ang lahat ng ginawa ko natin sa ating buhay. Kaya nga, ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti na hindi angkop, nakapattern sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ginawa mo, yan ay basura lamang sa harapan ng Diyos. Basura po lahat yan, mga ginigiliw. Sana, ingatan po natin. I-treasure po natin yung tinapay na ito na nagbibigay buhay, na ipinakain niya sa atin. Ingatan po natin ang kaloob na ito sa atin ng ating Panginoon. Ang biyaya na ito, yung regalo niya na ito. Alam nyo kung ano ang tinapay na nagbibigay buhay na ibinibigay sa atin ngayon ng Panginoon.
Walang iba kundi ang kanyang salita. Ito ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang tinapay na sumisimbolo sa buhay, sa grasya at awa ng ating Panginoon. This is the grace and mercy of God, yung kanyang salita. Kaya kung gusto mong makipagtipan, gusto mong kausapin ka ng Panginoon sa oras na ito, o sa darating na panahon, go to your room. Pumasok ka sa kwarto mo, lumuhod ka. Buksan mo ang tinapay na nagbibigay buhay. Makipagtipan ka, makipag-usap ka sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil ito ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay, mga bigkilin. I hope you are being inspired muli sa salita ito ng Panginoon at sa lahat po ng mga nanonood ngayon around the world. Kasi marami pong sumusunod dito, hindi lang sa bansang Pilipinas, no? At sa lahat ng sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon, Richard Alonso, Police na Pastor, kung gusto niyo pong i-follow yung mga ibang salita ng Panginoon na ibinahagi ko po, pwede niyo pong i-search yung YouTube channel ko, Richard Alonso, Police na Pastor. Maraming salamat po. Tinatawagan ko na po si Pastor ni. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you.